Sa isang abandonadong gusali, may lumabas mula sa isang misteryosong malaking kahon. Samantala sa Chicago, nagpaalam si Jason sa anak na si Charlie at sa asawang si Daniela bago pumasok sa unibersidad upang magturo sa kanyang klase sa physics. Sa gabi, pumasok ang misteryosong lalaki sa storage unit na puno ng pera, cellphone, at iba pang kahina-hinalang kagamitan. Nalaman natin na ito ay si Jason, at isinusulat niya ang lahat ng ginawa ng kanyang pamilya sa araw na iyon na parang siya ay isang stalker. Panay din ang tingin niya sa maliit na lalagyan na may likido. Maya-maya ay pumunta si Jason sa bar para makipagkita sa kaibigan na si Ryan, na nanalo kamakailan ng napakahalagang parangal sa science. Habang umiinom sila para magdiwang, hiniling ni Ryan kay Jason na sumali sa kanyang bagong neurotech na kumpanya. Handang sumang-ayon si Jason ngunit nagbago ang isip niya nang malaman niyang nasa San Francisco ang kumpanya dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Jason ang tawag mula sa asawa at hinayaan ito na nakagambala sa kanya at muntik na siya mabundol ng taxi. Pagkatapos ay dumaan siya sa madilim na eskinita at nilapitan siya ng isang lalaking nakamaskara na bigla siyang tinutukan ng baril upang nakawin ang kanyang wallet at ang cellphone. Pagkatapos ay pinilit ng magnanakaw si Jason na sumakay sa kotse at magmaneho. Habang nasa biyahe, tiningnan ng magnanakaw ang cellphone ni Jason dahil kahit papaano ay alam niya ang password at nagtanong tungkol kay Ryan. Sa kalaunan, nakarating sila sa abandonadong gusali at sinaktan ng magnanakaw si Jason bago siya inihagis sa lupa upang kunin ang kanyang wedding ring. Sunod, pinahubad niya si Jason at iginiya siya pababa ng hagdan. Nang subukang lumaban ni Jason, madaling nadaig siya ng magnanakaw at itinapon siya bago binigyan ng injection. Pagkatapos ay pinasuot ng lalaking nakamaskara si Jason ng ilang damit habang nakatitig siya sa misteryosong kahon hanggang sa nahimatay si Jason. Nang magising si Jason, napapalibutan siya ng maliwanag na ilaw at mga doktor. Nahihilo siya at nalilito, hindi makapagsalita kahit na pinaligo siya ng mga ito at bigla na lang muling nahimatay. Maya-maya ay nagising si Jason sa kama at nang subukan niyang umalis, nakita niyang nakalock ang pinto. Sa kalaunan, binisita siya ng isang babaeng nagngangalang Amanda na nagmamadaling niyakap siya. Hindi siya nakikilala ni Jason at nasaktan siya nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Amanda na ang lahat ng mga pagsusuri ay nagpapahiwatig na mabuti ang lagay niya kaya sa wakas ay makakalabas na siya mula sa quarantine. Pagkatapos ay dinala siya nito sa opisina kung saan nakita niya si Layton na kinilala niya mula sa kanyang mga araw ng kolehiyo. Sumunod ay nag-set up si Amanda ng camera at sinabing siya ay isang lab psychiatrist habang ipinakikilala si Layton bilang CEO at si Jason bilang punong opisyal ng agham at co-founder. Biglang pinindot ni Layton ang isang button para ipakita ang maraming tao sa labas ng kwarto na pumalakpak kay Jason. Ipinaliwanag ni Layton na ang koponan ay nagmamadaling pumunta rito mula sa lungsod upang makita siya dahil siya lamang ang nakabalik mula sa kahon. Hindi pa rin maintindihan ni Jason kaya sinabi ni Amanda na 14 na buwan na siyang wala. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit ang huling natatandaan ni Jason ay nasa bar siya kasama si Ryan. Nagsimula siyang magpanik dahil sa sitwasyon at nang subukan nilang dalhin siya pabalik sa kanyang silid, itinulak niya sila at tumakbo palayo. Nagawa niyang matakasan sila sa pamamagitan ng elevator at nang makita niyang nakasara ang pintuan sa harap, pinagbuksan siya ng guard dahil doon siya nagtatrabaho. Habang nagsisimulang tumunog ang alarma, tumalon si Jason sa bakod at tumakbo sa kagubatan upang marating ang lungsod. Pagkatapos, sumakay si Jason ng taxi habang tinitingnan ang wallet at mga susi na nakita niya sa damit na iyon. Ginamit niya ang mga susi na iyon para makapasok sa kanyang tahanan, ngunit natagpuan niya doon si Amanda at ang lahat ng bagay ay inilipat sa iba't ibang lugar. Sa pag-aakalang may amnesia lang siya, ipinaliwanag ni Amanda na nagsasama sila. Nagulat si Jason at tinawag sina Daniela at Charlie, ngunit nang makarating siya sa silid ng kanyang anak, nakahanap lang siya ng opisina at science award na may pangalan niya. Sumunod ay sinubukan ni Jason na tawagan si Daniela ngunit maling numero ang natawagan kaya sinubukan niyang muli at nakatanggap lang ng insulto. Tinanong ni Amanda kung sino si Daniela at sinabi ni Jason sa kanya na siya ang kanyang asawa, ngunit sinabi ni Amanda na wala siyang asawa. Habang patuloy na naghahanap si Jason sa bahay at nakahanap ng mga kakaibang bagay, tumawag si Amanda para sa tulong. Maya-maya ay nakita ni Jason ang isang sasakyan na dumating at sinigawan si Amanda bago tumakbo palayo sa likod ng pinto. Kasabay nito, iniwan ng magnanakaw ang maskara at pumasok sa aktwal na tahanan ni Jason na suot ang kanyang mga damit na nagpapakita na magkapareho sila ng mukha.
Nagsimulang lambingin ni Jason number 2, si Daniela at sinabi sa kanya ang tungkol sa alok ni Ryan, ngunit sinabi niyang mas pinili niya si Daniela kesa sa malamig na laboratorio. Sa huli ay nauwi sila sa pagiging intimate. Samantala, nagtago si Jason number 1 sa eskinita para hindi siya makita ng truck at nang tuluyan na silang nawala, pumasok siya sa karaniwang bar na pinupuntahan niya. Hindi siya nakilala ng bartender at pinaalis si Jason 1 nang ipagpilitan niyang magkaibigan sila. Sumunod, pumunta si Jason 1 sa ospital at sinabing sa palagay niya ay may mali sa kanyang isip, kaya binigyan nila siya ng MRI. Nagpalipas siya ng gabi doon at kalaunan ay dinala ng doktor ang resulta ng pagsusuri. Nakahanap sila ng psychoactive compound sa kanyang toxicity screen na hindi pa nila nakita noon. Hinanap din nila ang pangalang ibinigay sa kanila ni Jason 1, ngunit wala silang nakitang iba na may apelyido niya sa Chicago. Sinimulan ng doktor na basahin ang talambuhay ni Jason mula sa internet at ang simula ay tumutugma sa kanyang natatandaan, ngunit ang mga bagay ay nagsimulang magbago at ang artikulo ay nagtatapos sa pagsasabing si Jason ay nawala ng higit sa 1 taon. Hiniram niya ang tablet nito at hinanap ang pangalan sa pagkadalaga ni Daniela upang malaman ang address ng kanyang art show. Pagkaalis ng doktor, nagnakaw si Jason 1 ng puting Amerikana para makalusot. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Jason 1 sa art show ni Daniela at natuklasan niya ang maraming larawan ng pagkabata nito at pati na rin si Jason. Nang sa wakas ay nakita niya si Daniela, nagmamadali siyang niyakap ito at nagtanong tungkol kay Charlie, ngunit hindi alam ni Daniela kung ano ang sinasabi niya. Pagkatapos ay umalis siya upang patuloy na i-welcome ang mga bisita at napansin ni Jason 1 na naroon din si Ryan. Habang umiinom, nagtanong si Ryan tungkol sa compound na ginawa niya noong nakaraang taon para kay Jason 1, ngunit hindi alam ni Jason 1 kung ano ang pinagsasabi nito. Nagalit si Ryan ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng talumpati mula kay Daniela, na umamin na napapaisip siya tungkol sa kung ano kaya ang mangyayari sa kanyang buhay kung gumawa siya ng ibang desisyon at tumingin kay Jason 1. Pagkatapos ng pagtatanghal, pumunta sina Jason 1 at Ryan sa apartment ni Daniela at nagsindi sila. Sinabi sa kanila ni Jason 1 ang nangyari sa kanya at hindi sila sigurado kung nagsisinungaling siya o nababaliw. Pagkatapos ay tinanong ni Jason 1 kung bakit may mga larawan niya sa art show ni Daniela. Ipinaliwanag ni Daniela na hindi sila nagkita sa loob ng maraming taon pagkatapos ng kanilang hiwalayan at isang araw ay nagpakita siya, binanggit ang tungkol sa mga pagsisisi, iba pang mundo, at ang pag-iral ng mga tao ay tungkol sa mga pagpipilian. May nabanggit din siyang secret project at hindi na siya makikita ni Daniela. Si Jason na desperado ay sinimulang sabihin sa kanila ang tungkol sa buhay na alam niya kasama sila at nagalit si Ryan kaya umalis na lang siya. Hinayaan ni Daniela si Jason 1 na manatili sa gabi at kumuha siya ng piraso ng tali mula sa istante upang itali sa kanyang daliri na parang wedding ring. Kinaumagahan, tinawagan ni Jason 1 si Amanda at sinabi sa kanya na papasok na siya sa mental hospital, kaya umalis ito para hanapin siya. Gayunpaman, nagsinungaling si Jason 1 at naghihintay siya sa labas kasama si Daniela. Nang makaalis si Amanda, pumasok sila sa bahay at sinimulan ni Jason 1 na banggitin ang lahat ng pagkakaiba. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Daniela na noong nabuntis siya, sinabi ni Jason na mas gusto niya ang kanyang career, kaya naghiwalay sila at nagpa-aborsyon. Nagsimula ang pagtatalo at lumabas si Daniela, kaya kinuha ni Jason 1 ang ilang bagay at sinundan siya upang humingi ng tawad. Pagkatapos nilang bumalik sa bahay ni Daniela, tiningnan ni Jason 1 ang talaan ni Jason 2 at sa wakas ay nalaman niya kung ano ang nangyari. Gumawa si Jason 2 ng malaking kahon kung saan maaaring maglakbay ang tao sa maraming universo. Nagsisisi siya na hindi niya pinili si Daniela kesa sa trabaho, kaya ginamit niya ang kahon upang pumunta sa universo ni Jason 1 at ninakaw ang kanyang buhay. Ngayon, si Jason 1 ay nasa universo ni Jason 2 upang makumpleto ang pagpapalitan. Samantala, masayang nabubuhay si Jason 2 sa buhay ni Jason 1, bagamat nahihirapan siyang gawin ang mga pangunahing gawain dahil hindi niya alam kung nasaan ang anumang bagay. Pagkatapos mag-almusal ay pumunta siya sa kolehiyo upang magturo sa klase ni Jason 1, pinagagalitan ng mga mag-aaral sa hindi pakikinig. Nang maglaon sa kanyang sasakyan, tinawagan ni Jason 2 si Ryan at agresibong sinabi sa kanya na huwag nang tumawag dahil hindi siya interesado sa kanyang alok na trabaho at hindi na magbabago ang kanyang isip. Sa gabi, pumunta si Jason 2 sa kanyang storage unit at itinago ang kanyang baril, ang mahiwagang kahon, at ang maskara. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kahon at nag-install ng security camera na maaari niyang tingnan mula sa kanyang cellphone.
Bumalik kay Jason 1, sinabi niya kay Daniela na inilagay niya ang tali sa kanyang daliri upang hindi mawala ang marka ng kanyang wedding ring dahil ito ang tanging patunay na mayroon siya, na ang mga alaala niya ay totoo. Ibinahagi niya ang ilang mga kwento tungkol sa kanyang dating buhay at nauwi sila sa paghahalikan. Naputol ang sandali nang may mag-doorbell at nagring ang cellphone, ngunit nang sagutin ito ni Daniela ay walang sumasagot. Nang tumingin si Jason 1 sa peephole, ang gwardiya mula sa lab na si Don ay binaril ang lock at pumasok. Sinubukan ni Daniela na tumawag ng pulis, kaya binaril siya ni Don sa ulo bago kinuha si Jason para itali. Ilang sandali pa, muling ikinulong si Jason 1 sa silid sa lab ng kumpanya. Lumapit si Layton, sinabing inaako niya ang kasalanan sa nangyari kay Daniela ngunit naging panganib din si Jason sa kanyang sarili at sa iba, kaya kailangan niyang manatili doon sa ngayon. Kinabukasan ay pumunta si Detective Mason sa opisina para kausapin si Layton. Binanggit niya ang katotohanang nawala si Jason at ang isa pang empleyado na tinatawag na Blair at nagtanong ng maraming katanungan. Nang tanungin ni Layton kung bakit siya tinatanong, sinabi sa kanya ni Mason na nakita si Jason sa ospital at sa art show. Nagulat si Layton at nanumpa na hindi siya nakausap ni Jason. Sumunod, hiniling ni Mason na makausap si Amanda dahil alam niyang may ugnayan sila ni Jason. Nang maglaon pagkatapos ng interogasyon, sinigawan ni Amanda si Layton para sa nangyari kay Daniela at dahil kinailangan niyang magsinungaling sa pulis. Nagkaroon sila ng pagtatalo at dito ay nalaman natin na maraming mga empleyado ang nawawala, kaya dahil sa pagbabalik ni Jason, maaaring matuklasan ng pulisya ang totoo sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi ni Layton na desperado siyang malaman kung paano nakabalik si Jason, inanunsyo ni Jason 1 na handa siyang makipagtulungan. Pumasok sina Amanda at Layton kasama ang ilang security guard at ipinaliwanag ni Jason 1 na hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol sa lugar na ito dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Nagpanggap siyang si Jason 2 na may amnesia at tinawag si Layton na kaibigan, kaya sa wakas ay tinanggal ang tali. Pagkatapos ay isinama ni Layton si Jason 1 upang tingnan ang kahon at ginamit ni Jason ang talaan na binasa niya kanina upang magpanggap na naaalala niya ang ilang bagay. Pinunan ni Layton ang mga sinabi niya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nanalo si Jason ng kanyang parangal sa pamamagitan ng pagtuklas ng adaptive shielding na pumipigil sa anumang sumusubok na makalampas. Habang tinitingnan ni Jason ang loob ng kahon, sinabi ni Amanda sa kanya na siya lang ang taong pumasok at nakabalik. Ang iba pang 3 empleyado na sumubok ay hindi nakabalik at ang mga recording device ay hindi gumagana sa loob ng kahon. Sunod na ipinakita sa kanya ni Layton ang security footage ng gabing pumasok si Jason 2 sa kahon habang walang tao. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ng mga lab tech ang kahon ngunit wala na si Jason. At 3 araw na ang nakalipas pagkatapos ng mahigit 1 taon na pagkawala, lumabas si Jason sa kahon. Pagkatapos ay pinag-aralan ni Jason 1 ang talaan ni Jason 2 at tinanong si Amanda tungkol sa kanyang tungkulin. Ipinaliwanag niya na isa siyang psychiatrist na nagsasanay sa mga box pilot at ginagamit nila ang compound na inimbento ni Ryan para sa paglalakbay sa kahon. Kinumpirma ni Amanda na nagde-date sila at noong araw bago nawala si Jason, kakaiba ang kinikilos niya at pinuntahan si Daniela. Nagsimulang mag-isip si Jason 1 kung sadyang baliw na siya o hindi siya ang taong kilala ng lahat na naging dahilan upang lumabas ng silid si Amanda. Pagkatapos ay muling tinanong ni Layton si Jason 1 at napagtanto niyang may itinatago siya, kaya't ibinunyag niya na dinukot nila si Ryan at pinilit siyang ibahagi ang kwentong sinabi ni Jason sa kanila sa apartment ni Daniela. Habang tinatawag siya ni Layton na isang impostor, si Jason na galit ay tumalon sa mesa at inatake si Layton, nagawang suntukin siya bago siya dinala ng mga gwardya. Sa isa pang silid, sinimulang bugbugin ni Don si Jason 1 at handang laslasin ang lalamunan ni Jason, ngunit pinaalis siya ni Layton. Naiinis si Layton dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang kahon, binanggit na gusto niyang lutasin ang mga problema tulad ng kanser at kagutuman sa mundo. Sumumpa si Jason 1 na hindi rin niya alam at umalis si Layton. Inihagis ng security si Jason 1 sa isang silid kasama si Ryan na napaiyak nang marinig na patay na si Daniela. Pinaliwanag ni Ryan na hiniling sa kanya ni Jason na gumawa ng compound na magbabago sa utak upang matulog ang ilang bahagi nito. Ang layunin nito ay payagan ng utak na maunawaan ang pagpunta sa superposition at makita ang ibang mga mundo. Habang pinag-uusapan nila kung paano maaaring makipag-ugnayan dito ang kahon, dumating ang mga gwardya upang kunin si Ryan. Sa kabilang universo, si Jason 2 ay namimili kasama si Charlie at pinag-aralan ang mga kaibigang mag-asawa sa social media upang matuto ng higit pa bago ang paparating na salo-salo.
Nagulat siya nang makitang ang isa sa kanila ay si Blair, ang parehong babae na nawala sa kanyang orihinal na mundo. Sa gabi ng salo-salo, tiningnan ni Jason 2 ang kanyang talaan bago batiin ang mga bisita. Nakipag-usap siya kay Blair, na isang abogado sa mundong ito, at talagang masaya siyang makitang mabuti ang lagay nito. Dahil sa pananaliksik ni Jason 2, naging maayos ang takbo ng lahat. Biglang sumulpot si Ryan at niyakap si Jason, humingi ng paumanhin tungkol sa pagpilit sa inaalok na trabaho at nagkaayos sila. Pagkatapos ng salo-salo, maya-maya, nanood si Jason 2 ng mga video ni Jason 1 at ng kanyang pamilya para matuto pa tungkol sa kanilang pag-uugali. Habang tinitingnan ng ilang lumang papeles, nakita niya ang birth certificate ni Charlie at isang bata na hindi nabuhay. Kinaumagahan, nakita ni Daniela ang kahon na may abo ng kanyang anak sa sala. Binuksan niya ang lumang kahon upang tingnan ang mga gamit ng kanyang namatay na anak. Bumalik kay Jason 1, bigla siyang ginising ni Amanda, na pinatay ang mga kamera at agad na sinabihan siyang umalis kasama niya. Ipinaalam din niya sa kanya na patay na si Ryan. Nagtago sila sa aparador ng may dumaan, at pagkatapos ay sumakay sila ng elevator sa pinakataas na palapag, ngunit nakasalubong nila si Layton. Sinuntok siya ni Jason 1 at muli nilang isinara ang elevator. Pumunta sila sa kinaroroonan ng kahon at natuklasan ni Amanda na naka-freeze ang kanyang clearance, ngunit gumagana pa rin ang password ni Jason at pumasok sila sa loob kasabay ng pagkakita sa kanila ng mga gwardya. Nagmamadaling kinuha ni Jason 1 ang compound at pumasok sa kahon kasama si Amanda, isinara ang pinto sa tamang oras at naputol ang mga daliri ni Don sa proseso. May 3 minuto pa sila bago bumukas ang pinto, kaya walang pagpipilian si Jason 1 kundi isama si Amanda. Tinurukan nila ang kanilang sarili ng compound ni Ryan at nagsimula silang mahilo hanggang sa nahimatay sila. Makalipas ang 3 minuto, nagising sina Jason at Amanda at natagpuan ang kanilang mga sarili sa walang katapusang pasilyo. Sa lab, nagkakagulo ang lahat. Si Layton na galit ay nagpahayag na wala nang natitira para sa kanya sa mundong ito, kaya kumuha siya ng ilang compound at pumasok sa kahon. Samantala, tumatakbo ang dalawa sa pasilyo at nakabilang na si Jason 1 ng mahigit 200 pinto na walang katapusan. Napagtanto niya na nilikha ng kanilang utak ang pasilyo na ito dahil sinusubukan nilang iproseso ang isang bagay na hindi pa nauunawaan ng isip ng tao. Sa wakas ay binuksan nila ang isang random na pinto at pumasok sa nawasak na gusali na natatakpan ng abo. Nang lumabas sila, nalaman nila na ang buong mundo ay isang tiwangwang na kaparangan. Biglang nagsimulang gumuho ang mga gusali sa lungsod, kaya ang dalawa ay tumakbo pabalik sa loob habang halos matamaan sila ng mga debris sa likod. Bumalik sila sa kahon sa tamang oras at tiningnan ang kanilang mga gamit, na pagtantong gumagana pa rin ang GPS. Nalaman nila na ang coordinate ng kahon ay hindi maaaring magbago, ibig sabihin, ang kahon ay nasa mga universo ngunit hindi sa kalawakan. Laging nasa parehong lugar ito sa bawat universo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.